Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation si Sara Diskaya matapos voluntaryong sumuko kahit wala pang arrest warrant kaugnay sa pagkakasangkot nito sa multi-billion flood control mess. Kahit sumuko na, nanindigan ng kampo ng mga Diskaya na hindi raw ito nangangahulugan ng pagiging guilty ng kanyang kliyente, sa halip ito raw ay legal strategy. Narito ang balita. Sa pagpapatuloy ng kampanya kontra katiwalian ng gobyerno, inanunsyo kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng pagkakaaresto sa contractor na si Sara Diskaya ngayong linggo. Sa isang video statement, kinumpirma niya ang nakatakdang paglalabas ng arrest warrant laban kay Diskaya. Ilang oras mula nang ilabas ang video, humarap si Diskaya sa National Bureau of Investigation para isuko ang kanyang sarili. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, abogado ng mga Diskaya, ang pagsuko ni Sara ay hindi nangangahulugan ng kanyang pagiging guilty sa mga kasong ipinupukol sa kanya, sa halip isang legal strategy ng kanilang kampo. Depensa ni Samaniego, ang voluntaryong pagsuko ni Diskaya ay nangangahulugan lamang na wala siyang itinatago at na malinis ang kanyang konsensya. Naharap si Diskaya sa kasong non-bailable malversation of public funds through falsification kaugnay ng 96.5 million pesos na umano'y ghost infrastructure project sa Davao Occidental noong 2022 na isinampa ng Office of the Ombudsman. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya na may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, isa sa mga construction firms na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Bukod kay Sara Diskaya, may 10 individual ang naharap sa parehong kaso kaugnay ng nasabing proyekto sa Davao Occidental. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.